sa palakad sa Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Jesus. Sa aming puso, manahan ka. Ang pagbasa ng mabuting balita ayon kay San Mateo, Kabanata 18, talata sa 5, 10, 12 hanggang 14. Pabuli sa Nang mga sandaling iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Tinawag niya isang bata, pinatayo sa harapan nila at sinabi, tandaan niyo ito, kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hindi kayo magbilang sa mga pinagaharian ng Diyos. Ang sino man nagpapakababa na gaya ng batang ito, ay siyang pinakadakila sa mga pinagaharian ng Diyos. Ang sino man tumanggap sa isang batang ganito, dahil sa akin, ay ako ang tinatanggap. Ingatan ninyo na huwag hamakin ng isa sa maliit nito. Sinasabi ko sa inyo, sa langit, ang kanyang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking Ama. Ano sa akala ninyo ang gagawin ng isang tao may 100 tupa kung maligaw isa sa mga iyon? Hindi kaya niliiwan ng 99 na nangyayari sa kabuluhan upang hanapin ang naligaw? Sinasabi ko sa inyo, kapag nasumpungan niyo ito, higit niyang kinagagala ang isang ito. Kaysa siyang na hindi naligaw. Gayon din naman, hindi kalooban ng inyong amang nasa langit na mapahamak ang isa sa maliliit na ito. Ang mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo. Puri ka namin, Panginoong Jesucristo. Thank you.
Palakpakan muli natin ating Panginoon. Sapagkat ang Diyos ay buhay. Sa kabila ng lahat ng ating kakulangan, siya'y nariyan sa atin. Gumagabay at nagmamahal, patuloy na nagmamahal sa atin. Sa ganitong panahon, makagabay siya sa atin.
Inayahan natin ang banal na Espiritu na manahan sa atin at dumaloy sa atin. Hallelujah. Espiritu banal.
Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, To the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you, Lord. Good evening po sa inyo lahat. Palakpakan natin ang Panginoon. So, ang host ngayon ay ang St. Luke. St. Luke. So, interested ba kayong maintindihan kung sino si St. Luke? Yes. So, etong guy na to, itong ating brother na to, na-introduce ko sa inyo. He was before a youth member. 2004 when we started the youth, kami yung head meeting kami ng youth. So, 10 years, hawak namin ng youth. So, kinakabahan na siya kasi para ako nahirapan sa kanya sa pagdidiscuss tungkol kay St. Luke. Sabi ko nga, hindi ko na kailangan ako, nandito ko lahat sa brain ko. Dapat si Joseph yun. So, praise God. At saka, ang tatay niya, ayun, yung matangkad. Si Brother Roldan. At yung kanyang boss, si Maymay. Boss ni Roldan. Okay. So, yung misis ni John, si May, bata pa yan. Kasing edad lang ng mga yun namin. So, hindi ko na pahabain. I-introduce ko na sa inyo si Brother John Kapungan. Hello po, good evening. Ayun. So, yun nga po, gaya na sinabi ni Tito Robert, ano lang, konting context lang naman po kayo kay St. Luke, the evangelist po. Tagal pinaghandaan natin. Kasi wala talaga akong idea sa ganito, tsaka hindi po ako ng PowerPoint, wala kayo. Ngayon lang. Kasi para naman po kay God, kaya talagang ginawa ko to. So, who is St. Luke po? Wait lang. Mayroon pa sa akin din, meron ako dito. Yan po. So, sabi po dito, who is St. Luke? St. Luke is the traditional author of the Gospel of Luke and the Acts of the Apostle, which together make up over a quarter of the New Testament po. A Greek physician from Antioch and a close companion of Apostle Paul po. Yung mga unang apostle ni Jesus po, yung mga unang kasama ni Jesus po. And he is the only Gentile and Jewish po writer in the Bible po. So, ayun. Yung mga 3 facts lang po about St. Luke is isa po siyang historian in the early church po. Though na hindi naman po siya, hindi niya nakita si Jesus, naging ano naman po siya, nag-research siya ng gusto para, ano po ba, kaya mga documented niya daw po is yung
yung buhay ni Christ, tapos may spread niya po yung pagiging Katoliko, yung Christianity. And yung his writing are celebrated for their historical accuracy, rich vocabulary, and literary quality. Ayun. Tapos yung pangalawa po, siya po ay isang beloved physician mentioned by St. Paul in the Colossians 4 verse 14. Siya po ay isang, ayun nga, beloved physician. Tapos, yun yung, niya po si St. Luke daw po is, yun ang pinaka-medical background niya nung history way back po. Ayan po. Tapos yan po yung pangatlo na niya. Sa emphasis on in the gospel. Luke's writing are often called gospel of mercy po. Tsaka siya yung sa gospel of the poor. He uniquely emphasizes God's forgiveness, the role of women, the presence of the Holy Spirit, and the universal offer of salvation to all people too. Next. Tapos, ayan po, who was Luke in the Bible and what did he do po? Luke, the evangelist, was one of the 4 evangelists po. So, 4 po pala yung evangelist, ngayon ko lang din nalaman, sorry. Sige, okay. Bali sila po yung mga evangelist po, si St. Matthew, St. Mark, St. Luke, and St. John po. Yan po yung an evangelist is a person who tries to persuade others to accept Christianity, an author of one of the 4 biblical gospel, or a passionate supporter of any non-religious cause. Kumbaga parang siguro kakaintindi ko po dito is parang siguro ang pagkakaintindi ko po parang pinipilit niya mas maintindihan tayo ng ibang mas maintindihan po ng ibang hindi Kristiyano kung ano yung religion po natin. Parang ganun po pagkakaintindi. So, what was St. Luke's relationship with Jesus? Ayan po, Luke never met Jesus personally during Jesus' earthly life. As a Gentile physician who became follower of Jesus through the teaching of the Apostle Paul. Yun nga po, kumbaga parang dito sinasabi po, Luke's relationship with Jesus was strictly spiritual and historical. Kumbaga parang habang kasama niya po si St. Paul, siguro, pagkakaintindi ko po ulit dito, kinukwento sa kanya ni St. Paul kung ano yung mga works, yung mga doings, yung mga good doings po ni Jesus, kung paano niya tayo naligtas sa lahat po ng mga kasalanan natin, yung mga ganito. Because he was not an eyewitness, yung nga po ulit, rigorous research talaga si St. Luke in the opening of the Gospel Luke. Ayun nga, yun. Hindi nga po siya talaga eyewitness na nakita niya talaga literal si Jesus. Talagang si Paul lang po ang sa kanya. Nagturo kung ano yung mga dapat niyang malaman at dapat niyang sabihin, isulat sa Bible, ituro sa mga tao na hindi rin nakita si Jesus po. Tapos ito naman po, kung isa rin sa kung anong
minsan nakilala din si Saint Luke po. So si Saint Luke daw po is a patron saint of physician and a surgeon po. He is also the patron saint of painters and artists po. So yung nakikita niyo po sa picture, parang yan po ata yung pinink niya na he painted an iconic Mary of subsequent Polish Christian tradition hold that painting is the famous icon of Our Lady of Chautauqua po. So, siguro kung research nyo na lang para mas malinaw. Para mas malinaw po makita nyo. Pero, nung ginagawa ko po yan, nung na-research ko po yan, kaya yun yung nakuha ko. Kasi, nagandaan din na po ako. Talagang maganda siya kapag yun. Tutungan. So, yun nga, why did God choose Luke? Yan. Luke show clearly that he wrote his gospel on the basis of source and research. Kumbaga, yun nga po, sa tulong ni St. Paul, tsaka sa mga research niya rin, inspiration means that God chose Luke and guided him in his writing so that it would all be true and powerful. So, why is St. Luke special? St. Luke is a foundational figure in Christianity, celebrated as the author of the third gospel and the Act of the Apostles, which account for over quarter of the New Testament tradition identifies him as a physician and a great convert, making him the only traditionally recognized Gentile writer in the Bible. So, wait lang. Research ko yung Gentile na yan. Para may brief lang din tayo. Ayun. Yung Gentile daw po ay dito sa research ko is a person who is not Jewish. The word came from the Latin word gentilis, meaning clan, tribe, or national group, which was used to translate the Hebrew word, Goyim, and Greek word, meaning the nations po. Nations or foreign people outside of Israel. Yan po yung meaning daw ng Gentile. Next po. So, what is the famous verse of Luke? Yan po yung famous niya. The most famous verse in the Gospel of Luke is Luke 19 and 10. Luke 19 verse 10. For the Son of Man came to seek and to save the lost po. So, parang ang lalim, hindi ko maintindihan. Aralin ko pong mabuti yan. So, dito po, parang how long were Luke and Paul together? Para yan daw po yung pinaka-research ko is 15 to 17 years po sa Book of Acts po yan. Next po. Tapos yung second missionary journey nila, Luke joined Paul in Troas, traveling into Macedonia. Next po. Tapos yan po yung mga pinuntahan nila, the missionary journey nila. Luke rejoined Paul traveling from Macedonia to Jerusalem and remaining with him during the Caesarean imprisonment po. Ayan na po yung parang makukulong po, no? Ayan na po yung parang makukulong na nga po si St. Paul. Pero nandun pa rin po si Luke sa tabi niya. Next po. So, parang ito na yung huli na journey nila, accompanied by Paul, the Preludes, Stormtos, sea voyage from Caesarea to Rome, staying by his side during his Roman imprisonment. Next one.
ayun nga, yung pang-court nila, unrecorded journey na through the Mediterranean na po, until Paul was imprisoned in the final fight in Rome po. Nasa Timothy 2, tapos 4 verse 11 po. Next. So dito, sinasabi naman po, hindi rin po kung ano, kumbaga, hindi alam po ng mga nag-research din about kay Luke. Gaya nga po sabi dito, the scripture does not record his birthday or age based on historical and scholarly consensus that it was written between 70 and 80 po. And assuming he was young in the middle age adult during Jesus po, during Jesus ministry, he would like been in his 60s or 80s po. So, yung meaning daw po ng Luke is spiritually po, the spiritually meaning of the name Luke centers on light, healing, and spiritual illumination, rooted in the Latin word lux, meaning light po, and the historical region of Lucania. It represents bringer of light and an inner awakening. So, yun nga, dahil siguro nga po bagay sa kanya yung, yung pagiging physician niya po, yung pagiging surgeon niya, dahil din sa pangalan niya na yun nga po, meaning is light, bringer of light po, yun siya. So dito, ito na po yung parang niya, yung pinaka magandang message niya, yung what is the main message of Luke? The main message of of the Gospel of Luke is that Jesus Christ is the compassionate Savior for all humanity, bringing God's ultimate salvation, mercy, and upside down kingdom, specifically to the poor and the marginalized and the outcast. So, kinakabahan po, sorry. Ayun, kumbaga parang pagkakaintindi ko dito talagang sa atin ni St. Luke po na si Jesus Christ po talaga kahit hindi po natin siya nakikita, kahit hindi natin siya na-meet, mararamdaman po natin sa bawat isa sa atin kung paano siya nag-work, kung paano siya nagbibigay ng daan sa mga problema po natin, kung paano niya po tayo pinapatawad sa lahat ng mga paulit-ulit na pagkakasala natin. Kumbaga, wala naman, siguro, sabi nga po wala naman mahirap o mayaman. Basta naniniwala lang po tayo sa work of God po kay Jesus Christ. Gamit po yung mga apostles po natin, siguro po mas magagabayan tayo ng gusto pag talagang nasa puso natin yung nasa puso natin yung paggawa ng mabuti sa kapwa, tsaka dito sa ginagawa po natin palagi every Tuesday po. So, yun lamang po. Pasensya na kayo. Talagang kinakabahan po ako. Magandang gabi po. Kinakabahan ko. Kinakabahan ko sa nakaingay na talaga. So, hindi natin. Tinulit. Ayun, susunod naman natin na mag-share. Kasi next year po, 10 years na ang St. Luke. Wow. So, napagsapan nga namin na ano ba yung simula nung umaten ka sa BOG o naging St. Luke ka, ano yung nagawang mabuti para sa'yo? Well done. Ano naman yun? Tatay naman niya yun.
Ikaw. Ano ba nakita mo? Ano ba sabihin? Hindi, tanong mo sa mga lalaki. Gano'n yung kamahal yung asawa niyo kayo? Anong kaya niyong gawin para sa akin? Dahil sa akin kasi, huwag ako bigyan na ba? Hindi kasi dati, nagtitiis yung asawa ko. Lagi siyang mainit ang ulo. May mga side effect. Basta, irritable. Yung lahi nila nagkakasakit naman ng pagtatagal ng ipin. Nakakawa rin ako kasi nga, ang ginawa ko, kaysa siyang mag-suffer ng habang buhay na gano'n, ako nalang nagba, sinasabi ko kung anong kaya natin gawin na sana. Ako na lang yung nagpa-vasectomy, nagpa-vasectomy. Nagpa-vasectomy yung please. Siya, nung sinabi sa kanya, tuwa siya. Kasi matitigil na yung pill. Makakatipid pa siya, ang kalma ng pills niya. Kulang-kulang siya ni Ibu yata. Kasi may gamot yun ang pang-ansa. Kasi yun nga, yung nagpabasectomy ako. Ano sa, sabihin naman natin sa Pilipino, sarado na siya natin doon. Kesyo, mawagawa ng pagkalalaki, hindi na wala ng gana, kalungan. Anong ikakawa ko may nagbago? Kaya, yun na lang maganda doon. Handi ka na. Wala ka nang mag-iintindi. Yun lang yung sacrifice na. Kasi nung nung nag-reunion kami lang ng vasectomy, hindi kami doon na sa Paco sa Mandaluyong. Tinanong niya nag-interview, anong sakripisyo mo para sa tao? Actually, sakripisyo ang tawag mo sa akin. Sa lahat ng in-interview niya, ako lang yung iba ang sagot. Kasi yung iba sabi, sakripisyo. Sabi ko, sa akin yung sakripisyo ng matatala. Yun lang, tapos natutuwa rin ako kasi. Kung hindi kami napunta ng asawa ko dito, malamang sa malamang kayo, hindi kami dito. Ang bait ko pa naman. Alam, kita lang yan, napakabait ko pa. Buti ngayon ako, ginagawa na sa akin. Ayun lang, natutuwa ako sa mga shepherd namin. Masigasan sila sa pag may problema kami talaga lang. Yan lang. Inaayos. Ito lang talaga panire. Ayun lang. Sana dumigagdadasal kami. Like na dumami pa ulit. Saka magbalikan yung mga ibang kasama namin. Kasi sabi ko nga, napunta kami dito kasi dumaan ako dun sa habang nagdadasal ko, umiiyak ka. Yung talagang time trip na gusto mong maibigay yung gusto mo. Naibigay, kaya sabi ko nga, hindi na kami alas dito. Kasi yung ibang kasama namin, sabi ko rin, huwag nilang hintayin yung kakalabitin ulit sila, bibigyan ng maraming problema para bumalik ulit, para maalala ulit. Sana huwag naman. Yun lang, tuloy-tuloy yung dito. Yun lang. Gusto ikaw na.
talagang seryoso talaga pahamak sa buhay. Ako po si Joseph Tayo. Nandito po ang aking magandang asawa si Lorna. Napapasalamat po kami sa community nito dahil malaking bagay sa bawat mag-asawa na nakarating sa ganitong gathering ba. Yun nga nasabi ni Brother Roldan sa mga kasama na medyo nawawala, pag-pray natin sila. Kasi siyempre, minsan lahat naman tayo hindi natin mapipili sa bawat isa. Teka. Pero habang tumatagal, siyempre, magsasama ng bawat membro ng Voice of God, gumaganda ang samahan, o ba? At ang masaya rito, kahit umuulan, andito tayo lahat. Kahit tayo nagsasama, at nagkakaroon tayo ng gantong pagtitipon sa kay Jesus. So, we pray na, pag-pray natin ang bawat isa na sana'y dumami pa tayo at tumagal na mahabang panahon. Kahit siguro minsan na tayo na dito pa rin tayo. Gaya nila brother po, dito pa po sa iba. Hindi, mga matatagal na po sa community, di po ba? Lahat po tayo matatagal na rito sa community. Hindi ko lang po isa-isa, pero nandito po lahat ng mga elders, mga youth na lagi na po po every Tuesday. Kaya nagpapasalamat po sa Voice of God. Maraming salamat po. Brother Robert naman. Hindi mo kayo sasabihin ka. Ito na lang ako tatayo. Maraming point. Pagkasabi ko lang sa St. Luke, kasi sila lang ang tumagal na hinawakan namin. Walang tumatagal. Sabi ko, for the first time, nakahawak din kami 10 years. Kasi ang nangyayari, lahat ng hinawakan namin, nagkakaroon ng natural death. Nawawala sa isa. Parang sila lang yung nanatili ng ganyang marami pa. Saka, wala ko pa sabi, mababait yung mga yan. Ano lang, mababait, at least, dahil saka nagpakabait din ako eh. Ngayon, katulad doon sa mga youth, gayahin nyo rin yung iba. Yung ibang youth na alaga namin nasa age, mga 30 years old na siguro ngayon. Kasi 10 years namin hinawakan sila eh. Saka, maigpit kami noon sa mga youth. Bawal ang boyfriend, girlfriend. Bawal. Hindi pwede. Pero, meron kami youth na nagkatuluyan. At secondly, marami na kami youth na asensado. Katulad ni Kuya Arthur, he's now the Vice President ng Metrobank. So, youth namin yun, ha? Sino pa? Ano ba dyan ang nasasabi mo? Sino ba? Si John! Diba? Kita mo, hindi niya na-expect na magtotok siya sa si Rose. Si Rose, galing sa youth din. Si Ate Rose. Di ba si Ate Rose? Wala. Si Ate Rose, nakilala ko siya high school pa lang. Tapos nag-college, nag-asawa, nagkaanak, lahat. So nakita mo yung galaw niya. Si John, nag-disappear to nung tumingidad eh. Kasi alam ko nag-college siya. So sana kayo ganun din, magtyaga, patatawag to. Manatili, kasi alam namin na there will be a time na kayo rin ang papalit sa amin, papatala na tayo. Ayun. So, who knows? Sino yung susunod na leader? Diba? So, kita mo sila, family ni John, o si Lovely, o, diba? Apo na yan. Apo na ni Roldan, si Lovely. Diba? Apo, diba? O, apo. Eto, si Yui nila to. O, diba? One family. Sino pa? Mga Arellano. Diba? Pamilya na. Before
support, may family rin kami. Si brother mo, nandito yung mga anak niya, anak namin. Kaya lang, medyo may edad na sila at mga may pamilya. Saka, yung asawa ko, so, matyaga talaga. Matyaga. O, dear, ikaw naman. Ano lang naman ang mga sikreto? Amin na. Pero sinabi niya, maraming nahawakan. Kasi nga, yung iba namatay na. Yung iba naman, umikot na ng bahay. Pero naman talaga kasi ano ang napapasalamat na bupuri ako sa Diyos kasi binigyan kami ng tiyaga para kunyari pag may namatay na naalala ko noon pag may namatay na hindi nagbabible inaayos namin sila sister nahawakan namin yung sila sister Linda de los Reyes dalawang Linda Taytay mga nahawakan na si Guzman. Yan, mga ganun kami noon. Dumadayo kami sa Block 17. Para yung init mo ba sa paglilingkod mo, ganun na lang. Kahit marami kang naririnig. Kasi ang paglilingkod naman, hindi naman palagi lahat masaya yan eh. Pupunayin ka eh. Hindi na talaga kung dadalhin kung ano yung kahinaan mo eh. Kung sino ka. Kasi kung maging masaya na, lingkod ka nga lang yung ginagawa mo, pero tingnan mo muna yung sarili mo. Parang gano'n. Marami makakalimit tayo ng mga negative sa bawat isa. Okay lang yun. Eh di ba purihin mo kung gano'n pa rin pagkakatingin nila sa'yo. Hindi yung magbabati ka na kasi gano'n siya. Naranasan ko na yan. Kahit sa mga kabataan, gano'n din. Grupo kasi kami, ito kami, ganyan. At may sekreto. So, ang ginawa ko na, tumingin ako talaga sa Panginoon. Kapag maglilingkod ako. Sabihin nila, pastor ako, maglilingkod ako. Kasi ginagamit ako ng Diyos. Kahit sa music, gano'n din. Ito binigay niya sa akin, may edad ka na, hindi pa rin. Sabi ko nga, hanggat may lakas, hindi namin bibitawan ng music. Hanggat may nagtitiwala, nandyan pa rin kami. Sa aming mga elders, gano'n din. So habang ginagamit tayo ng Panginoon, sige lang. Sa St. Luke naman, sila eh? Sabihin natin na masunurin talaga sila. Masunurin sila. Pag sinabi mo ganito, pagkata si John, hindi naman perfect ang samahan niya. Gawin mo to, ikaw magpapaliwanag na mag-research ka. Di ba nakakatuwa? Kahit kapag pa siya, ginawa niya yung kanyang assignment. Kahit sila Sir Lorna, Brother Joseph, lahat na si Brother Dan. Kung maririnig ko lang yung kwento niya talaga kung bakit siya napasok dito, matindi ang pagsubok na dumating sa kanyang mag-asawa, hindi ka talaga sila mag-gulo. Tinanggap lang namin kasi sinabi sa amin na pwede bang isama. Nag-LSS sila, inabes na kada may LSS masama sila eh. So talagang napakabuti ng Diyos. Kaya lang tayo dito, lalo na ngayon, hawak kamay, magkaisa, para lalo na magawa ang voice of God. At magkaroon tayo ng respeto sa bawat isa. Yun lang po. Bako na po tayo sa pag-aaral. Kasi bakit may background eh?
Panginoon, maraming salamat po sa mga nag-alay nito. Salamat at malaking bagay po ito sa karagdagan ng aming mga pangangailangan sa aming community. At muli po, magpapasalamat lang po kami sa aming anniversary, sa yung 22nd anniversary po namin na nakaraos po kami. At nagpapasalamat din po kami sa mga nag-prepare ng mga pangangailangan po namin, sa mga nagbigay ng mga giveaways. Salamat po sa mga nag-ayos ng venue, Panginoon, at sa mga naganda ng aming pagkain. At nagpapasalamat po kami sa kanilang oras at serbisyo para maging matagumpay ang aming selebrasyon. Maraming pong salamat sa mga nag-alay, sa pangalan ni Jesus. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. And glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. and glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. God is good All the time. all the time. God is good. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Nakapagpapala ng uli ng ating prayer meeting, no? Maraming salamat po sa St. Luke Group. Salamat sa pangunguna po ng Brad Robert at Sister Eloisa. Sa inyong lahat na ang dami nyo, ha? Laging present. Thank you sa inyong lahat. So, yun. Talagang kay buti ng Diyos. Talagang pinagtitipon-tipon tayo, no? So, yun po. Maraming salamat po ulit sa ating 22nd anniversary na talagang puspos ng pagpapalang biyaya, no? Tagumpay na naman tayo dahil kasama natin si Lord. Amen. Palakpakan po ulit natin si Lord. Salamat talaga. Masayang-masaya ang lahat. Though talagang rain or shine tayo, no? Ang lakas ng ulan, pero ang dami pa rin naman natin, no? Pero ilan, siguro yung malalayo talagang hindi nakarating. Pero salamat sa Diyos at nakaraos ang ating looking forward sa maraming taon na pagsasamahan. Sabi nga ni Brad Joseph, no? Kahit hanggang sa huli magkakasama tayo, di ba? Amen? So, yun, kailangan talaga dumami tayo, ha? O, yun po. Anyway, may mga ilang, lang po ulit, announcement para po sa ating parish, yung panawagan po ulit ng ating parokya sa ating Bakas program. Tuloy-tuloy pa rin po yun, ha? Kahit po maraming gastusin, maraming mga kung ano-ano, pero nakakaraos naman po tayo, di po ba? Tuloy-tuloy lang po kasi lahat naman ito ay pagpapalang biyaya ni Lord. Amen? So, ayun po. Ang next po natin ay September 14 po kasi Paris, fiesta na po naman. So, yun naman po ang ating pagtutuunan ng pansin. Later on po, mamaya Sister Jenny explain po yung mga activities. So, meron lang po mga ilan dito na babanggitin ko na. Si Sister Jenny nga po ang mag-explain further. So, meron po kasing, ang sa akin na lang po, yung mga raffle tickets. Meron po ulit kasing fundraising. So, 20 pesos po yun per ticket. So, meron po tayo 180 booklets para sa BOG. So, hindi naman po dinivide yun. Basta, sana po pagtulong-tulungan din natin na maibenta yung 20 pesos na ticket. No po? Madali naman ibenta at maganda naman po ang mga prizes. Cellphone, yung first prize, second is washing machine, third is microwave, and then 20
na tig 1,000 ano po, consolation prizes. So, mamaya po i-distribute ko sa bawat ministry. Sa bawat Rasal Group po pala, sorry. So, yun pong ilan pa rin sa Fiesta activity. Meron pong kumpil sa Lang Parokya sa September 5. September 12 may dental mission. Tapos meron po tayo kick-off parade na yun nga po ang BOG. Parang tayo po kasama dun sa cultural festival na maskara po yun sa atin. So siguro po sa Saturday magkaroon tayo ng formative para po ulit doon. Saka yung caracol ng mga BOG ladies. Oo, dancer. Yan po. Tapos yung mga ticket, meron po kasi tayo table money pag Sunday. So sa Sunday po, merong 8:30 po. Kung sino po yung gustong mag-table money. So per, meron tayo per Rasal Group kung sino gusto. Kasi next week po, doon ako sa kabila na naman. Meron kami activity doon sa kabila, simbahan. So pasensya na po. Kasali po sa aking mga extracurricular activities. So, yun po. Sister Jenny na po ang mag-explain habang nag-distribute po ako ng tickets. So po, thank you po ulit sa ating lahat. At next week po ang sponsor ay St. Philip and St. Thomas. Nawa po, patuloy natin pagdasal si Sister Susan. Bukas po ang matutuloy ang kanyang knee operation. Hindi po natuloy kahapon kasi maulan. So bukas daw po ng 6 o'clock yata ng umaga. So sama po natin siya sa panalangin. Thank you po. Thank you po, Sister. So, yun na nga po. Regarding po sa mga activities natin ngayong fiesta. So, unahin ko na rin po muna, magkakaroon tayo ng bazaar dito sa harap. Kung sino po gusto nyo magtinda, 500 po siya. Every Sunday, 7 o'clock a.m. to 6 p.m. So, may tatlong Sunday po yan. August 30, September 6 and September 13. So, kung gusto nyo po magtinda dyan, kay Kaate Kao lang po magpalis. So, may 3 weeks po yan. And then, regarding nga po sa kick-off parade. So, sa BOG, kasama natin ang Family and Life. So, maskara ang naka-assign sa atin. So, 2:30 po ang ating assembly time dito. And then, magpaparade lang po tayo. Malapit lang po. And then, ang last na po natin magiging sa Barangay Court. Tapos, walking performance lang din po yun. So, ganun din po, since may i-announce ko na rin po, ang head po ng parish youth natin ay si Lara. Nandito ba? Si Lara? Wala si Lara. Gario, anak nila si Jenny. So, siya ang head ngayon na Parish Youth Ministry. So, hinihingi ko rin ang tulong ng mga youth natin. So, sa youth naman po, ang naka-assign is Sinulog Festival. So, Sinulog sa Santo Niño. So, ang kasama niyong kawan is Robina. Robina. Yan. Ang kasama niyong youth ay mga sakristan. Yan. So, magkasama naman. So, siguro kakausapin kayo ni Lara kung sino available to join para doon sa gagawin natin activity, sa kick-off parade na gagawin. So, kailangan ko lang ng numbers para kung sino yung mag-join during that time. And then sa BOG, pag-usapan na lang din po natin kung sino po ang makaka-join. So, sa atin naman po is mascara. Tapos, meron din po sa music, nakabukod din siya. So, yun. Meron din po ang music, pero hindi ko na lang po iaano yung sa music. Pero sa BOG po, ang kasama natin, may kasama tayo, Kawa, ang kasama natin ay St. Augustine. St. Augustine. Okay, saan ba yun, Tagbo? Ha? Okay, sa judge kasi siya. So, yun. So, sana may mag-join naman sa BOG. Madali lang naman yung atin, maskara. Okay. Tapos,
hanggang 13. So, tatamaan po yung ating prayer meeting na September 8. So, yan po. Meron din po tayong sponsoring day. Kaya lang, hindi ko lang level po ba tayo. Friday po yung alam ko nakasay ng BOG. O, ang mass po is 6 o'clock. Novena Mass 6 o'clock, 6:30 po ang mass. And then sa 13 po, si Bishop po ang magmamas nun. So 11 p.m. po ang mass. So, a.m. sorry, 11 a.m. magmamas si Bishop noon, time na yan. And then sa hapon po noon, sa 13, magkakaroon na ay procession. Procession po na 6 o'clock. May mas ng 5 o'clock din. 6 o'clock po yung procession naman. 13 po yan Sunday. Tapos yung raffle draw po yan is sa 14 sa pinaka-fiesta. So meron po tayong mass niyan ng 6 p.m. So sana makagano po tayo. Monday po yun, September 14. So yun lang po. Ano ba ay? Sigad po. Nakalimutan ko eh. May libreng bunot po, libreng bunot dito sa September 12. Kung gusto nyo i-avail, kailangan mas maaga magpalista. Sa taas. Maraming dentista. Tapos, papaalala lang po ako, lalo na yung mga kabataan. Kung makapansin nyo dito sa likod, sa sacristy, may lababo dyan, pero bawal po yung gamitin kasi sagrado yun. Papaliwanag ko kung bakit. Yung mga gamit dito sa misa, di ba may natitirang mga mungo ng osya? Doon yung hinuhugasan. Kaya ang laman nun, sagrado kasi yung lababo niyan, walang tubo palabas. Diretso na sa lupa. Kasi dapat yung katawan ni Kristo pag bumagsak sa lupa. Kaya dyan hinuhugasan. So hindi kayo pwedeng maghugas dyan. Kasi mapupuno yan. Baka akala nyo pag sumobra yung dami, barado. Hindi. Wala talaga siyang tubo palabas. Diretso lang siya sa lupa. Kaya pag maraming tubig, aapaw yun. Pangalawa yun. Pero una-una, siyempre sagrado yan. Hindi pwedeng hugasan ng iba. May lababo naman sa loob ng CR. Yun ang gagawin. Diba? Malinaw? Kasi tuwing prayer meeting natin, nakikita namin basa, may gumagamit talaga. Tuwing prayer meeting, walang itis. Kaya baka mapagalitan tayo ni Father Ward na. So, malinaw po. Salamat. Instant yan. The Lord. Palakpakan natin ang Panginoon.